Matapos ang 4 na taon, binalikan natin ang kalsadang ito. Ang rutang inaasahang magkokonekta sa Dingalan at Baler, Aurora. Isang proyektong matagal nang hinihintay. Pero ngayon, ano na nga ba ang lagay nito? Ano na ang mga nabago? Gaano na kalayo ang narating ng konstruksyon? At ang tanong ng marami, makakatagos na ba tayo papuntang Baler? Samahan niyo ako sa biyahe na to habang binibisita natin hindi lang ang kalsada at ganda ng tanawin na meron dito, kundi pati ang ilan sa mga kilalang pasyalan na matatagpuan sa rutang ito. Ito ang latest update ng Dingalan, Baler Road. Welcome pong muli sa ating panibagong motorcycle adventure at ngayon ay andito na tayo sa town proper ng Dingalan, Aurora, dito po sa pinaka-parke nila, na kung saan dito natin makikita yung isang malaking rebulto ng tuna na niligay nila dahil nga po kilala ang lugar na ito sa pangingisda at tuna industry at syempre simbolo din ng kabuhayan ng mga taga Dingalan. Kaya sa video ito, mula dito sa town proper ng Dingalan, Aurora, ay magmomotor tayo sa tinatawag na Dika Road o yung kalsada na makokonekta naman po sa bayan ng Dingalan, Aurora at Baler, Aurora. So ngayon, marami na daw na bago at may mga tulay na nagawa na pwede na tayong makadiretso ng San Luis, Aurora. So tingnan natin, i-update ko kayo sa kalsada na to. At syempre, muli kong ibabahagi sa inyo yung ganda ng lugar at yung mga tourist destination na pwede nyong madaanan habang binabaybay ninyo itong ruta. So tara, simulan na natin. Ikot muna tayo dito sa pinakaparke nila, Dingalan, Aurora. Dito pala yung pinakaano nila, munisipyo, no? Tapos, eto naman yung pwesto na kung saan dito marami kayong pwedeng kainan na karenderya. Doon may nakikita akong simbahan. Doon pala yung simbahan ng Dingalan. Yan, kabilaan yung kainan dito. So, kung kayo ay maliligo dito sa Dingalan, dito na kayo kumain. Or kung bago kayo pumasok ng Dika Road, yan, pwede mo na kayong huminto dyan para magpahinga bago kayo magmotor. Kapag andito na kayo, kailangan nating dumiretso doon kasi papasok tayo sa Barangay Paltik. Ang crossing to. Yan, one way. Dito tayo sa kanan. Kapag pabalik tayo, dito tayo dadaan sa tulay, sa may rough road. Yan I love Paltik. Ito yung tulay na dadaanan nyo rito na maliit lang. Malapit na yata tayo sa port. Marami tayong nakasabayan ngayon kasi uwian ng estudyante. Ngayon ay mag-alas 2 na ng tanghali. Ayun dagat Marami din palang mga bilihan dito ng sariwang isda. Yun, ito, nakita ko na. Dingalan, Aurora Feeder Port. Ayan kanan tayo dito. Yun. Wow.
Ganda ng port nila dito, no? Kitang-kita natin dito yung bundok. Siyempre, malawak na dagat. Andito na tayo ngayon sa Dingalan Feeder Port. Yun o, nakasulat sa likod natin. And dito sa Dingalan Feeder Port, dito sumasakay yung mga turista na gustong puntahan yung mga kilalang tourist destination dito sa Dingalan, kagaya ng Batanes of the East, yung Lighthouse, tapos yung Lamaw Cave. Ayun doon sa mga lokal o yung mga bangkero na nakausap natin dito, na 1,200 pesos yung babayaran ninyo para makasakay ng bangka at mapuntahan yung mga tourist spot dito. And doon pala sa banda ron, yan, sa may dulo, doon pala binababa yung mga nahuhuli na ng isda rito, sabi ng mga bangkero na nakausap natin. Kung kayo ay pupunta rin ng Dika Road at hindi naman kayo sasakay ng bangka, pwede rin kayong bumisita rito kasi maganda yung view, oh. Pwede kayong mag picture, oh. Okay, paglabas niyo doon sa may feeder port, kakanan kayo. Then dito kakaliwa naman tayo, papunta ng Dingalan Baler Road. Ay, mga nakasulat dito to grotto. Kaya dito kasi andito yung ano yung isang malaking grotto na nilagay nila sa bundok. Marami din kayong pwedeng hintuan dito ng mga tourist spot sa ruta na dadaanan natin, kagaya nga nitong grotto saka yung Pacific View Deck. Pupuntahan natin yan. Na-miss ko na rin yung lugar na yun Stop. Mukhang meron tayong babayaran dito pero walang tao. Yan, eto na yung mataas na kalsada na dadaanan nyo dito, yung pinaka-entrada paakyat ng Dingalan Baler Road. Ingat po tayo dito kasi bukod sa mataas yung kalsada, sigsag din. Yeah. Yun. Ito pa, steep na kalsada pataas. Yeah. Oh. Yan. Ahon. Uy, minto si parang Dex. Wow. Kaya naman pala ang ganda ng view. Ay, grabe. Ay, grabe naman yan. Sino ba naman ang hindi mapapahinto kapag ka nakadaan ka sa ganito kagandang view? Wow na wow. Yung dinaanan natin kahapon sa may Matawi, kitang kita pala dito. Tapos yung malawak na Pacific Ocean, ay nakakaakit naman talaga. Ganda ng kulay ng tubig. Tapos yung kitang-kita natin dito sa taas yung kahabaan nitong dalampasigan ng butas na bato papunta ron sa Matawi. Kapag ka pumunta rin kayo dito sa Dika Road, sa entrada pa lang makikita nyo tong isang open area kung saan pwede kayong huminto rito para magpa-picture din. Wow, quality talaga pre, no? Ganda, no? Woo! Ito pa yung isang sobrang steep na kalsada na dadaanan nyo rito. Bilog na bilog yan, paahon. Magkakasunod na ito. Yan. Okay. Oh, taas. Dito may nasigirang kalsada. Nag-landslide din pala dito. Kaya hindi na pinapadaanan.
Meron pa pala tayong dadaan ng isa pang mataas. Dito sa may Javier View Deck. Bago lang to. May spot na rin pala dito. Uy, tabi muna tayo rito. Ito yung mataas na kalsada na dinaanan natin. Tapos ito pala yung Javier View Deck. Bago lang to dito eh. Tapos yung view nyo naman na makikita rito, ito yung bundok. Tapos sa tuktok, nandoon yung lighthouse. Magte-trek kayo dyan. At doon nga kayo sasakay sa may feeder port. Ganda rin ang view dito. Ay, sarap pagmasdan. Yun, ito na yung yung grotto. Makikita na dito. Nakita nyo sa taas ulit. Puntahan natin. May mga lugar talaga na masarap balik-balikan eh. Lalo na kapag talaga nagandahan ka dun sa mga tanawin. Tingnan din natin kung ano na yung nabago dito. Yan. Park muna tayo dito. Alright. Tarang tayo kung magkano yung babayaran natin dito. O nga pala guys, dito marami din kayong pwedeng bilhin na pagkain. Tapos mga souvenirs. Yan, nakapila dito sa gilid. Ito yung pinaka-information office nila. Hello po. Good afternoon, sir. Po? Nakabayad na po kayo. Hindi po. Hindi pa po kami magbabayad sa baba. Tama. So kanina pala, meron tayong nakita doon na na information area. So kaso kanina walang tao, doon pala magbabayad. Magkano po babayaran doon, kuya? Bali 50 pesos yung nautical fee. Apo. 60 naman po yung insurance. Insurance, kailangan po ba namin mag-insurance? So kung 50 pesos lang na entrance fee. Ayun. So yan. Environmental fee. So mamaya pagbaba natin, dadaan tayo doon para magbayad ng 50 pesos. Kasi kanina, wala nagbabantay, walang humarang sa atin. Magagamit po kasi sa tourist destination. Opo. One-time payment lang po. Present nyo po sa mga tourist destination para hindi na po kayo bayad. Sige po, sir. So pwede na po kami umakyat ngayon dito. Sige. Salamat po. Ito yung hagdan na aakitin natin. Paakyat doon sa pinakataas. Nasa 100 steps to. Nakakapagod din. Pero sulit naman kapag nandun na kayo. Simulan na natin. Pare, bilang ka pare. Ingin siya. Sinabi mo no 100 tapos paglalakarin mo, bibilangin ko pa yan. Reko! Yeah. Hop, pahinga muna. Ready, go! Bira ulit. Ito na yung last na hagdan. Alrighty. Yun. 100 steps. Okay na. Meron na palang mga upuan dito. Nung unang nagpunta tayo dito, wala pa yan eh. Tapos dito pa lang sa bungad, meron ditong spot na pwede nyo kaagad hintuan para magpa-picture bago kayo pumunta doon sa grotto. Woo! Yan, no? Dati wala pa ito eh. Yung bakod na niligay nila. Ngayon meron na pala. At yan, dito pwesto kayo. Tapos, siyempre picture-picture sa napakagandang tanawin. Itong spot na yan, yung view na yan, yan yung Pacific View Deck. Na kung saan doon tayo pupunta mamaya. So kung andun tayo sa Pacific View Deck, yung view naman natin, itong grotto. Ganda. Sabi ni Parang Tex, ang ganda raw dito. Legit naman talaga. Tingnan nyo naman guys kung gaano aganda ang tanawin dito sa taas ng grotto. Sasalubungin ka ng malakas na ihip ng hangin, sariwang-sariwa na nanggagaling dito sa malawak
na Pacific Ocean ng Dingalan Aurora. Na siya namang dahilan kung bakit marami ang bumibisita dito. Sulit yung 100 steps na gagawin ninyo kapag nandito na kayo. Dahil talaga namang makapigil hininga. Sobrang linis ng tanawin na makikita mo dito. Sobrang linis pare, parang winalis ah. Wala man lang alikabok ah. Oo, walang parang binakyum eh. Ganun yung tanawin dito. Ngayon, natsyempohan pa namin na walang turista, kami dalawa lang ni Parentex dito kasi nga, Merkules ngayon. Yung mga bangin dito na makikita ninyo, yung hampas ng alon dun sa mga bato, ay talaga namang nakaka-relax pag masdan. At para naman sa mga Katoliko, ito talaga yung binibisita nila dito. Itong La Nuestra Señora y Buen Viaje. Habaan natin para makita ninyo. Yan. Yung nakikita natin na grotto mula doon sa baba kanina nung tayo ay nagmumotor. Sobrang laki na ito, no? Nasa baba pa lang tayo. Dumudungaw na. Nakakalula yung taas na ito. Ang ganda rin ng pagkakagawa, no? Pulidong pulido, no? Saka mine-maintain nila yung kulay. Nung time na nakapunta tayo dito, bago-bago pa lang tong spot na ito eh. At ngayon, ilang taon na rin na nakalipas. Pero ayan, nakikita nyo na maganda pa din yung kulay ng rebulto. Meron pa ako nakikita rito na bagong spot, yung bangka, puntahan natin. Maglalakad lang tayo ng konti. Tapos, mararating na natin yung bangka. Ano pre, solid. Tapos, nakit lang kayo dito sa hagdan para makarating tayo dito sa taas. Wow! Tingnan nyo naman yung view dito. Diba pare, nung nakaraan, umakit ka doon sa Benguet. Oh. Barko yung nasa taas. So dito, bangka. Kung sa Mountain Back, merong barko doon. Dito sa Dingalan, meron naman bangka. At saktong-sakto, kasi nga, yung bangka nakaharap dito sa dagat. Kaya kung nandito na kayo sa taas, yan, mag-picture kayo dito. Tapos yan yung view ninyo, Pacific Ocean. Dito sa taas ng bangka, yun, mas malapit nating nakikita yung cliff saka yung mga rock formations doon sa bundok. Tapos ayun nga yung lighthouse. So kung bibisitahin nyo rin po itong Dingalan Baler Road, madadaanan nyo itong grotto. Guys, huwag nyo palalampasin. Panalo dito. Nandito na tayo sa baba at dito maraming bilihan nga ng pagkain sa mga souvenir. So ito, merienda muna kami ni Paring Dex ng ano to ate? Lumpiang gulay. Lumpiang gulay. Pork Shanghai. Banana Q, kamuting Q. Ito na lang siguro, banana Q. Tapos buko juice yan. So kung makaramdam kayo ng uhaw, gutom, yan. Yan ako yung mabibilan dito. Dito na ulit tayo sa kalsadahan ng Dingalan Baler Road. Meron kami dating pinupuntahan ni Brad dito eh. Dito kami nag-ride ni Brad nun dati sa spot na to. Nung bago pa lang yung ano niya, ADB 160. Kaso parang ngayon ay binakuran na. Dito yung dati oh. Kaso ngayon ito na. Hindi na tayo pwedeng tumambay rito kasi may mga damo na. Pero ang ganda ng view dyan. Sayang.
Ayan, nagsisimula ng pumatak ang ulan ulit. Sana wag tayong abutan ng malakas na ulan dito. Time check, 2:35 PM na. Sa mga nakapanood nung vlog namin ni Brad dito dati, yung meron pa nga kaming natsyempohan nun na lasing nung nag-overshoot sa kanal. Tinulungan namin ni Brad nung time na yon. Dito rin yon. Lah, yung mga kambing dito nasa gitna ng kalsada. Cute. So next destination natin dito sa Dika Road, yung Pacific View Deck naman. Nagkaroon ng landslide dito. Kung mapapansin ninyo, halos natabunan yung kalahati ng kalsada dahil gumuho yung bundok. Ang lalaki ng tipak ng bato. Pangkaraniwan na nating nakikita yan sa mga mountain pass na ating pinupuntahan. Tingnan ninyo yung itsura ng mga bato sa bundok. Yung iba nagbagsakan na rin. Laki, no? Gabahay yung bato eh. Eto na yung Pacific View Deck. Ayan, hinto muna tayo dito. Pinapahinto tayo. Ayan, tabi muna tayo dito. Hello po. Ate, diretso lang ba kami dito? Opo, dito po kayo dyan. Pero hanggang saan po kami pwedeng magmotor? Hanggang sa dulo po, parking area po. Parking area kasi dati nung unang punta ko rito, dito lang kami sa may bungad eh. Nakakadiretso na po pala ngayon ano. Sige po, sama na po kayo, sakasay sa likod. Sticker po, ito, meron po tayong sticker dito. Yan, yung mga sticker. Ito po. Oh. Hello po sir, kumusta po? Nakabalik din naman sila. Apo. Hello po. Kumusta po? Kumusta po? Kumusta po? Apo. Apo. Teka lang po, kukuha po ako. Ito po. Ayan. Sige po. Okay. Punta na po kami dun Sige. Yun, sasamahan daw tayo ni ate. Kasi dati, nung unang pumunta kami dito, dito lang kami nag-park. Yan, sa part na yan. Pero ngayon, nakakatagos na daw yung motor. Ayos pala eh. Yan, dito kami nakahinto nun dati. Tapos nag-trek kami papunta doon sa view deck. Tingnan natin kung hanggang saan lang tayo pwede. Yun. Ayos pala yung daan dito eh. Makakatipid-tipid na tayo ng lakarin. Mahaba-haba na rin to. Kasi kung lalakarin natin to, nasa din eh, kulang-kulang 5 minutes eh. And mataas-taas din to. So pwede na pala talaga nating dalhin yung motor dito. Ayun, may pababa dito. Yeah. Kaya naman ng motor. Yung nasa harapan natin ito, Mio yung gamit niya. Hanggang dito na lang po. Opo, sir. Yun. Malapit na po tayo. Kaya nga, malaki-laki na yung nababasa, no? Ayos, salamat po. Okay. Iniwan muna namin yung mga motor namin doon sa parking. Sabi ni ate, baka mga nasa 2 minutes na lang yung lalakarin natin para makapunta doon sa viewing deck. Maganda ba dito, boss? Maganda ba dito? Siyempre, maganda rito, ayo. Ano ba ang lugar to? Ito yung tinatawag na Pacific View Deck dito sa Dingalan, Aurora. Wow! Ano makikita ko dito? Siyempre, dagat, sa bundok. Matik na yan. Matik na yun. Ito, medyo mataas na itong akyatin na to. Dahil nga mataas yung lokasyon na to. Kaya may ganito tayong dadaanan. Sa wakas, nandito na tayo. Idol! Oh. Mukhang hinihingal ka. Bakit ikaw hindi ka ba hinihingal? Papit ako, hindi ako hinihingal.
Guys, tinan nyo, dito pa lang tayo sa bungad. Pero ganito na yung view na makikita nyo. Sumisilip na yung dagat. Meron ng ganito dito ngayon, oh. I Love Pacific View Deck. Noong unang nakarating tayo dito, wala pa to. Pati yung mga halaman na dinaanan natin kanina. So masasabi ko na malaki na yung ginanda nung lugar na to, no? Kumbaga, sobrang ganda ng tanawin dati. Mas nadagdagan pa kasi nga ang ganda ng landscape na ginawa nila dito. Bagay na bagay sa view na meron dito sa Pacific View Deck. Tapos napansin ko din na marami na din na mga spot na kung saan pwede kayong magpa-picture, kagaya niyan. Meron pa ako nakita ron sa dulo, pero yung talagang gustong-gusto ko dito, itong sa gitna. Ito yung sinasabi ko sa inyo, oh. Kailangan nyo lang umakyat dito. Ayan. Tapos, pag dito na kayo sa taas, ganito kaganda ay yung view na makikita ninyo. Whew! Di ba? Sino ba naman ang hindi babalik sa lugar na to? Yung isang beses mo siyang mapuntahan, kapag ka napuntahan ng Dingalan Aurora, sigurado, pupuntahan mo to. Natsyempohan lang natin na medyo makulimlim, kaya hindi ganon katingkad yung kulay asul na dagat dito sa Pacific View Deck. Pero kung matsyempohan nyo na tirikang araw, grabe, napakaganda dito guys. Para talagang painting, buhay na painting yung tanawin dito. Habang papalapit tayo ng papalapit, tinan nyo, sinasalubong tayo ng dagat. Nakakalula din. So gaya ng sinabi ko kanina, kapag andun kayo sa grotto, ang view na nakikita ninyo itong Pacific View Deck. So dahil nga andito na tayo sa Pacific View Deck, nagkabaligtad na. Yun naman yung tanawin natin ngayon. Yung bundok doon sa grotto. Saka sa yung bundok doon sa lighthouse, oh. Yan. So ngayon, nabisita na natin itong Pacific View Deck. Tutuloy na tayo sa ating pagmumotor para mapuntahan yung ating destination. Okay, let's go. Andito na ulit tayo sa kalsada. Patungo na tayo ng Dika Panikian. Tapos pupuntahan natin yung bagong tulay na gawa dito, papunta naman ng Dimanayat San Luis Aurora. Tingnan natin kung hanggang saan na yung nagawang kalsada o kung hanggang saan lang yung kayang daanan ng motor natin. Ang kapal ng damo ngayon dito, oh. Halos nandito na sa kalsada na dinadaanan natin. Ay, tingnan nyo naman guys yung bundok. Oh. Tapos grabe, nababalutan ng makapal na ulap yung taas ng bundok. Ang kapal ng mga punong kahoy, oh. Ganda ng spot na to dito, oh. Sa may kurba. May pagkakamukha din sa Maliko, itong Dingalan Valley Road. Yung view na makikita nyo rito, saka yung talim ng mga kurba na dadaanan nyo rito. Tingnan nyo yung mga puno, tataas, oh. Mamasa-masa yung kalsada rito. Mukhang medyo malakas yung ulan dito, ah. Pre, tingnan mo yung dinadaanan natin, oh. Babagalan mo lang yung takbo mo, tapos yan, oh.
Ito yung tanawin na makikita mo. Ay! Grabe, busog na busog yung mata natin sa ating nakikita dito. Bibihira lang din yung mga nakakasalubong natin dito sa sasakyan. Woo! Hay! Ito na yung dinadaanan natin ngayon, bulusok na pababa tapos bilog na kurbada. Uy! May mga kalsadang gawa na dun, oh. Sana makapunta tayo dun sa part na yun. Ilang taon na din ang nakalipas simula nung gawin itong ruta na to na magkokonekta nga po sa Dingalan at Baler. At malaki-laki na din yung improvement talaga ng kalsada na to. Ito siguro yung mga gumuhong lupa sa puno nung bagyong Yuan. Tinamaan din to eh. Itong parte ng Dingalan Aurora. Kagaya na napuntahan natin kahapon doon sa may Barangay Matawe. Mula dito nakikita ko na yung kalsada, oh. Taas. Nung last na nakarating tayo dyan, hindi tayo nakapunta kasi nga ay hindi pa gawa yung tulay. Uy, mukhang may resort dito, ah. Resort o kainan? Purple Ridge Dika. Mukhang ano yan, tulugan din. Pwede pala kayo mag-overnight stay dito sa Dika Road. Yan, ito pa, oh, meron pa rito, Gracias Place. Marami na din palang ano dito eh. Pwede ninyong tulugan kung sakaling gusto nyo ding mag-road trip dito sa Dika Road. Ay, ito yung isa sa nabago dito nung pumunta tayo. Dati rough road to, ngayon sementado kalsada na. At mula dito, yun, nakikita ko na yung bagong gawang tulay. So etong kalsada na dinadaanan natin, ito yata yung Dika Panikian. Tapos kailangan nating tumawid dito sa tulay. Yan, kakaliwa tayo dito. Uy, ang laki na nga pala ng nabago. Kasi dati dito kami dumiretso ni Brad nung nag-road trip kami dito. Tapos pumunta kami dun sa Dalampasigan. So eto na yung tulay. Yan, may nakasulat dito sa tulay, Dika Panikian Bridge. Okay, andito na tayo ngayon sa bagong Dika Panikian Bridge na makokonekta nga po sa bayan ng Dingalan Aurora dito sa kanan natin. At dito naman sa left side natin, ito po yung papunta na ng San Luis Aurora. At dito makikita natin na okay din yung view. Nakapalibot din ang mountain range ng Sierra Madre. Tapos ang kagandahan dito, habang tayo ay nakatambay, naririnig natin yung nakaka-relax na tunog ng ilog, yung Lagaslas. Ito yung ilog, oh. Tapos nagko-connecta na yan dun sa Pacific Ocean. Dito sa tulay, sigurado kapag kagabi, marami na ding tumatambay dito. Dahil marami na silang nilagay dito na solar lights. Kung mapapansin natin, yan, oh. Dikit-dikit yung ilaw na nilagay nila dito. Dami. Sa ngayon, ito po yung latest update natin dito sa ginagawang kalsada ng Dingalan Baler Road. Ito nga po yung bagong tulay ng Dika Panikian na pwede na tayong makadiretso dito sa may bayan ng San Luis. Pero wala pa akong idea kung hanggang saan lang tayo pwedeng magmotor dito. So yun yung aalamin natin. Kung hanggang saan na ba yung nagawang kalsada na posible na magkonekta naman sa bayan naman po ng Baler, Aurora. Okay?
Okay, ito na yung pinakadulo nung Dikapanikian Bridge. So sabi nila paglagpas daw natin dito sa tulay, ito daw po ay sakop na ng San Luis Aurora. Kung hindi ako nagkakamali, ang pangalan ng barangay ay Dimanayat. Subukan natin magtanong dito sa mga locals kung ito na yung Dimanayat. Yan, tanong tayo dito. Yan, kay kuya. Kuya, pwede magtanong? Ito po ba yung Dimanayat? Dimanayat nga kasama po ito. Paglagpas po nung tulay, no, Dimanayat pala. Sige, tama po yung narinig ko. Sige, kuya, salamat po. Ito yung kalsada na doon pa lang sa malayo nakikita na natin dahil nga mataas. Ay, oo nga, may katarikan nga tong kalsada na ito. Parang ganito kataas yung kalsada na nakita natin kahapon, yung ginagawa pa lang, yung magkukonekta naman sa DRT Bulacan at Dingalan. Sige, ahon. Mataas nga ito. Solid din. Woo! Ahon din kung ahon yung disenyo ng kalsada. Yun, sa wakas nakapagmotor din tayo dito. Yan, steep naman yung kalsada na dadaanan nyo dito. Yan, go! Woo! Yeah! Yun, tabi ba na tayo dito sa kaliwa? Yan. Alright. Kanina, habang papunta pa lang tayo dito at dinadaanan yung kabilang kalsada, ayun, yan, kitang kita dito. Natatanaw na natin itong napakataas na kalsada na ngayon ay kadadaan lang natin. Sa tuwing tayo ay pumupunta rito sa Dica Road, sabi ko gusto kong mapuntahan yung kalsada na to. So ngayon, ayos, narating din natin dahil nga gawa na yung tulay. Yan, ahon ulit ito. Matatarik na kalsada na pala yung dadaanan natin dito pagkatapos ng tulay. And hindi rin biro yung tarik, Yan, ahon kung ahon din dito. Wow. Ay, tingnan niyo yung view sa likod natin, napakaganda ng kalsada rito. Bibihira pa lang yung nakakadaan sa lugar na ito. Mayroon pa lang dito, kubo, bahay, tindahan. Meron din palang pwedeng bilan ng pagkain dito. Mahaba-haba na rin pala ito, Mga ilang minuto o oras pa kaya yung kailangan nating motorin mula dito kapag ka naayos na to hanggang Valer Aurora. Wow. Ito guys, meron tayong nakikita rito na magandang view din, Meron silang open area dito na kung saan pwede kayo maupo, Tapos eto naman yung tanawin ninyo, yung mga dinaanan natin kanina. Wow, ganda rito. Grabe, ang sarap magmotor dito. Ngayon ay 5:30 na ng hapon. Pataas tayo ng pataas, palamig na palamig. Yung pakiramdam na para tayong nagmumotor sa mga mountain pass ng Cordillera. Ganun yung dating.
Medyo malayo-layo na rin tayo mula doon sa may Dikapanikian Bridge. Yan. Pataas tayo ng pataas. Ay, ano to? Landslide? Ay, may gumuhong bundok dito. Akala ko hanggang dito na lang tayo eh. Dito na yata yung hangganan. Kasi may mga truck na dito. Pwede pa kaya tayong dumiretso rito? Nakikita ko naman na sementado pa sa banda ron eh. Pero may mga heavy equipments dito sa dump truck. Ayun ang backhoe. Dahan-dahan lang tayo dito kasi tayong buhangin, madulas. Ay, mukhang dito na lang yata. Road work ahead. Ito yung mga bahay ang gumagawa dito. Yan yung mga backhoe na ginagamit nila. Dito maamoy mo pa yung amoy na semento eh. So negative na tayo dito. Kasi dito sa kabilang part ng ng kalsada, pinapatuyo pa. Sariwa pa. Gawi pa tayo rito. Yan. Hanggang dito na lang yung sementadong kalsada. Tapos ito napatag na. Rough road na to. Negative na tayong makadaan dyan. Hanggang dito na lang tayo pwedeng magmotor. Dahil nga hindi na sementado, rough road na. Ang makakadaan na lang dito kung talagang gusto ay enduro na lang, tas mga 4x4. Pero ang ganda, nakita naman natin yung improvement ng proyekto na to, na talagang medyo may kahabaan na nga yung kalsada na nagawa nila. So sa mga followers and subscribers natin na nag-aabang kung ano na ba yung balita patungkol nga po dito sa ginagawang kalsada ng Dingalan Baler Road. So ito nga po yung pinaka-latest update natin. Ang bago dito, yung Dikapanikian Bridge, makakatawid na kayo at madadaanan yung matataas na kalsada dito sa Dimanayat, San Luis, Aurora hanggang dito. So posible sa mga ilang taong panglilipas, magiging maayos na to. Makukompleto na din yung sementadong kalsada na yan hanggang doon at magkukonekta na yan sa Baler, Aurora. Yan ang abangan natin. Kapag natapos yan, babalik ulit tayo sa ruta na to para may update ko kayo. Nagpalipad kami ng drone dito ni Parang Dex para masilip natin. Tingnan mo pre, hanggang doon lang yung dulo niya. Oo nga, pakita natin sa kanila. Ito guys yung monitor ng drone. Yan, pakita natin. So hanggang dito pa lang pala. Kasalukuyang pa rin na nakasuro na patag na Pero Tinitibag pa yung mga bato. oo. Ginagawan pa rin pala ng daan. So pakita natin sa drone shots para mas malinaw.